Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ako po'y magbabahagi ng salita ng ating Diyos na ang salita po ng Diyos na ating pag-aaralan ay mula po sa banal na aklat ng Jeremiah chapter 17 verse 10. Babasahin ko po muna siya. Ang sabi po dito, ako si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Amen. Bago po ako magpatuloy, simulan ko po muna sa maikling panalangin. Yes, Lord. Lord, sa gabing ito, Panginoon, akin pong hinihiling sa inyo, Father God, Lord, na tulungan mo po ako, Lord, sa pagbabahagi ko ito, Panginoon, ng iyong banal na salita. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Lord, 'Cause I know there is peace within your presence. na ayon I speak galing lamang po Jesus. sa iyo, Father God. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang makakapakinig I nito, just Lord God, want to na speak the nawa, name Lord, of Jesus sa kaibuturan ng kanyang till every pagkatao, Lord dark God, ay addiction maunawaan mo po starts to ito ng break. mabuti, Lord God, at Declaring mai-apply niya there po is ito sa hope and pang-araw-araw there niyo, is freedom. Lord. Thank I you so much, speak Father God, sa pagkakataong ito, Jesus. Lord God, na muli po ako magagamit sa 'Cause gabing ito. your name is power, your Thank you so name much, is Lord. This I healing, pray in Jesus' mighty your name. name is life. Sige po. Ang ating pong topic sa gabing ito, o ang pamagat po ay God test our heart and mind. So, ang nais po ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung maging tapat po tayo. Hindi lamang po sa ating sarili, kundi maging sa ating Diyos. Diba po? Tulad nga po sa pamilya, tulad po sa mag-asawa. Diba po na kung saan po makikita natin kung ang katapatan ng lalaki at ang katapatan po ng babae bilang mag-asawa. Diba po? So, makikita din po natin dito na kung saan talaga ihahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin yung ginagawa natin sa ating buhay. Kung tayo ba'y matapat, kung tayo ba'y hindi matapat. Diba po? So, may tatlong points po ako dito na ginawa na pwede po nating mahugutan ng aral, di ba po, sa ating buhay. So, ang sabi po dito sa number 1, God desire His people to remain faithful. Amen? So, sabi nga po dito sa libro ng Jeremiah, kung mababasa niyo po yung aklat ng Jeremiah, di ba po? Mapapansin po natin sa panahon po ni Jeremiah na ang mga tao po doon talagang po sila, makasalanan. Puno sila ng sabihin na po nating mahilig sa rebellion ng mga tao. Di ba po? At doon po panay samba po ng mga tao doon sa mga Diyos-Diyosan. Diba po, panay samba nila sa mga Diyos-Diyosan. Tayo din po, lagi po silang mababasa po natin doon, lagi po silang umaasa sa hari instead na sa Diyos po. Sa Diyos
instead na sa Diyos po umasa. Di ba po? So, dahil po dito, ang ginagawa po ng Diyos, nagpapadala po siya ng mga propeta. Gaya nga po ni Jeremiah na pinadala po ng Diyos sa kanilang bansa, sa lugar na yun. Sinasabi po palagi ni Jeremiah doon na bumalik kayo sa Diyos. Sinasabi po ni Jeremiah doon sa mga tao sa bayan ng Israel. Diba po? Dito po si Jeremiah, talagang makikita po natin sa kanyang buhay na ano po parang siya yung pwede natin tawagin na nagdadalamhati. Nagdadalamhati kasi kahit anong gawin po niya sa bayan ay na panumbalikin ang mga tao sa Diyos ay hindi po ginagawa ng mga tao. Hinihikayat sila ni Jeremiah na magbalik loob sa Diyos. Pero hindi po siya pinapansin ng mga tao. Parang ano po sila parang nananalig sila sa sarili nilang lakas na sinasabi po nila na safety kami dito, okay kami dito, di namin kailangan ng tulong ng iba. Iba po, parang ganun po. So, kahit na alam nila na mali ang kanilang pwedeng mangyari sa kanila, pwedeng mapahamak sila para bang wala silang ibang linalapitan kundi yung mga hari doon. Umaasa sila sa tulong ng ibang tao, hindi sila umaasa sa Diyos. Diba po? So, nais po ng Diyos na mahikayat tayo na muling bumalik sa Kanya. Kung tayo man po ay nakakaranas na feeling natin malayo tayo sa Diyos, magbalik po tayo sa Panginoon kasi ang Diyos po yung makakatulong sa atin sa lahat ng bagay na mga desisyon po natin sa buhay natin. Diba po? So, ang nais po ng Diyos yung pagiging tapat po natin sa Kanya. Diba po? Maging faithful tayo sa Kanya na hindi tayo pumupunta sa mga Diyos-Diyosan. Diba po? Lalo na po sa panahon po natin ngayon no, na ang daming opsyon na pwedeng pamalit sa Diyos. Diba po? Ang daming opsyon. Andyan po yung like for example po, yung mga trabaho, career, mga business po natin or mga opportunities po natin na pwede nating maipamalit sa Diyos. Diba po? Minsan, yung pagiging sobrang busy po natin para po tayo maging kumita. Minsan, di natin naiisip na nalalayo na pala tayo sa Diyos. Diba po? Dahil sa mga opportunities na iniisip natin na ito yung magpapayaman sa atin, ginagrab po natin palagi yung mga opportunities na minsan di natin naisip na will ba ni God to? Di ba po? Nakaline ba to sa plano ng Diyos sa buhay natin? Di ba po? Ginagrab po natin agad. Di tayo humihingi ng tulong sa Diyos. Di tayo humihingi ng saklolo na kung saan sa oras ng kagipitan, sa oras ng ating pangangailangan, iniisip natin palagi na yung sarili nating desisyon, sarili nating lakas yung makakasalba sa ating mga pangangailangan. So, magbalik loob po tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa Kanya. Diba po? Sabi nga po sa mga gawa, sabi po dito, sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Amen. Hinikaya tayo ng Diyos, mga kapatid, na
'pag tayo'y nagbalik loob sa Diyos, humingi ng kapatawaran, siya'y nakaabang para tayo'y, patawarin sa ating mga kasalanan. Gano'n po gano'n po magmahal ang Diyos sa atin, na tayo'y Kanyang tatanggapin, magbalik loob lang po tayo sa Kanya at lakaran ang mabuti ayon sa Kanyang kalooban. 'Di ba po? So, dito po sa number 2, ang sabi pang points po dito, God searches the heart and tests the mind. So, paano malalaman na ng tao na tapat tayo sa Panginoon? Paano malalaman po ba na tapat nga ba tayo sa Panginoon? So, sabi po dito sa verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa mga tao. 'Di ba po sabi dito ang linaw. So ang ibig sabihin po nito na ang Diyos po ang nag-i-expose o nag-iimbestiga ng ating mga puso at maging sa ating mga isip. At sinusubok ang ating mga isip nga po. Sinusubukan po tayo ng Diyos. 'Di ba po? Upang sa kaibuturan ng ating pagkatao. 'Di ba po? Sinasaliksik po ng Diyos. Bakit nga po ba ginagawa ito ng Diyos sa atin? Bakit niya inaalam ang lahat sa atin, maging ang ating isip, maging ang ating puso? Actually po hindi inaalam ng Diyos eh. Talagang alam ng Diyos ang laman ng ating puso, ang laman ng ating isip. Nais lang ng Diyos tayong subukan or i-test. Diba po, tinetesting niya tayo sa lahat ng ating mga binabanggit, mga sinasabi natin, pinapakita natin sa ating pagkilos. Kung ito ba'y match na match sa ating puso, sa ating isip. Kasi pwede po natin masabing nagpapakita ang gilas lang tayo, nagpapakita ang tao, di ba po? Pero ang Diyos, nalalaman po niya to. Nalalaman niya yung tunay na pagiging matapat mo sa Kanya. Nalalaman ng Diyos kung hindi ka matapat sa Kanya, alam niya po yan. So, sabi po dito, sinasaliksik po yan talaga ng Diyos. Bakit? At para saan? At para saan po ba? Para po ma-expose sa atin, sa pagsisiyasat po na sa atin ng Lord, hindi lang para malaman niya kung tapat tayo sa Kanya. Hindi lang po para malaman niya. Minsan po kasi, tayo po, akala natin, loyal tayo sa Panginoon, na committed tayo sa Lord. Kasi wala tayong ibang option, di ba? Pero minsan, may mga tukso na dumadating po sa ating buhay, na minsan, sa bawat desisyon natin, nagkakamali tayo, may mga desisyon tayo na hindi kalooban na ang ating Diyos, di ba po? Na naipapalit na natin ang Diyos. Like for example nga po, yung mga business po natin, mga opportunities na yan na tinatawag, na akala natin yayaman tayo. Di ba po? Na akala po natin talagang ito yung daan ng ating kasiyahan, di ba po? Lagi po nating parang nangingibabaw po sa atin yung mga ganong sitwasyon, di ba po? So, hindi po kalooban ng Diyos na tayo'y maghirap. Hindi kalooban ng Diyos yun. Ang kalooban ng Diyos sa atin, ma-realize natin na ang Diyos pa rin ang kailangan natin. Hindi po, wag po tayo umasa sa angking galing natin. Kasi hindi po natin kaya, sa totoo lang po, hindi po natin kaya. Kasi, pag sa isang iglap lang, pwede po tayong bumagsak agad. Di ba po? May mga opportunities, may mga yumayaman ka agad, pero pansamantala lang nangyayari yun kasi kulang tayo ng
wala tayo sa kalooban ng Diyos, wala tayo sa linya ng Diyos na kung ito ba ay ayon sa layunin ng Diyos sa buhay natin na makuha natin yung mga ganitong opportunities. Di ba po? Kaya sa Diyos lang po tayo palaging humingi ng tulong. Kasi pag sa Diyos po tayo humingi ng tulong, ah, talagang yung victory na ibibigay sa atin ng Diyos, talagang ano ka na lang, mapapasigaw ka na lang sa kagalakan na kumbaga sa di mo ma-imagine na mararating mo pala ito, makakamit ko pala to sa tulong ng Diyos, di ba po? So, minsan po kasi talaga ang tao once na hindi niya nakikita, once na once na nagkakaroon siya ng ano sa sarili niya na walang struggle, akala niya namumuhay na siya sa sarili niya ang talino, galing. Pero deep inside, isipin po natin dahil po yan sa Diyos. Kaya yun nga po, palagi tayong magpasalamat sa mga ginagawa po ng Diyos sa buhay natin. Lagi po nating unahin sa ating buhay ang Diyos. 'Di ba po? Bago po tayo mag-grab na mga opportunities na magagandang inaalok sa atin ng mundo. 'Di ba po? Iuna po muna natin itanong sa Lord kung ito ba'y makakabuti para sa atin. 'Di ba po? Andiyan lang ang Lord, nag-aantay na tanungin natin siya. Andiyan lang ang Lord, nag-aantay siya palagi na kausapin natin siya. 'Di ba po? Kaya nga po sabi, kung tayo may nalalayo sa Diyos, kung nararanasan mo kapatid ngayon na malayo ka sa Lord, gawin mo nang ang magbalik loob agad sa Lord. Yan po, para makamit mo po yung ninanais mo. Masayang buhay. Diba po? Amen. Hallelujah. Yun po, talagang kung tayo'y nagiging tapat sa Diyos, itetest po tayo ng Diyos. Susubukin niya po tayo sa ating katapatan sa Kanya. Ihahayag po niya yan, lalabas ng Diyos, i-expose po yan sa atin, kita ng Diyos sa atin, or pwede natin sabihin, mukha sa atin ng Diyos na, anak, ito yung katapatan mo sa akin, ito yung pagmamahal mo sa akin. Diba po? So, ipapaisip sa'yo ng Lord na yung totoong ikaw, kung nagiging totoo ka sa sarili mo. Diba po? So, amen. So, yun po, susubukin tayo ng Diyos, kapatid. Susubukin niya tayo. Kaya, be ready. Ngayon pa lang, maging matapat na po tayo. Ilang mga sa sarili natin. Lalo na sa Diyos. Diba po? So, sabi po sa number 3, God rewards those who walk in His ways. Amen. Sabi nga po sa verse 10, di ba po? Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Amen. So dito po, tandaan po natin palagi na yung ating mga ginagawa, parang ano lang po yan eh. Parang tanim. Parang tanim na parang tanim po yan na kung saan, kung ano yung tinanim mo, yun yung bunga na maaani mo. Di ba po? Kung ano sa atin din pong buhay, kung ano yung paraan mo sa pamumuhay mo, kung ano po yung paraan mo sa pamumuhay mo, yun din po yung aanihin mo. Di ba po? Pag masipag ka, pag tapat ka sa Diyos, pag naglilingkod ka sa Diyos, yun din po yung aanihin mo. Diba po? God give you according to your ways. Diba po? So, kung nagtanim ka ng kabaitan,
aani ka rin po ng kabaitan sa Diyos. Diba po? Maging mapagbigay ka sa, naging mapagbigay ka po sa kapwa. So, di ba po? Sabi nga po sa dito sa Galatia chapter 6 verse 7, sabi po dito, huwag kayong madaya, ang Diyos ay hindi maaring hamakin, sapagkat kung ano ang itinanim ng tao, ay siya rin niyang aanihin. Amen? Di ba po? Napakalinaw po. At kung ano po yung ginawa mo, yun din po yung ibabalik sa iyo ng Diyos. Kung naging mabuti ka, magiging mabuti din po ang kalalabasan ng maaanim makukuha mo galing sa Diyos. Di ba po? So, sabi po, dito po tayo sa application. Sabi po dito sa application, be faithful to God. Maging tapat po tayo sa Diyos. Minsan, dumarating tayo sa points na may mga option. Mga option po na mga option po na other than God na maaari po nating magawa, di ba po? May mga opportunities na hindi po kalooban ng Diyos, na ang hirap mang bitawan, ang hirap tubanggi, di ba po? Pero bilang tanda po ng ating katapatan sa Diyos, ang pagpupursige po natin sa pananampalataya sa ating Diyos ay na maituon po natin yung sarili natin sa Kanya. Matutunan din po natin na mag-no sa mga opportunities na to. Diba po? Matutunan po natin sa buhay na tumanggi by the power of God, diba po? By the grace of God ay makakayanan natin na tumanggi sa mga opportunities na nantutukso po sa atin para mapalayo sa ating Panginoon, di ba po? So, tandaan po natin palagi na sinisiyasat po. Ngayon pa lang po, ngayon mismo, sinisiyasat ka po ng ating Diyos, kapatid. Kaya, maging tapat po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal na nanggaling sa Diyos. Amen. To God be all the glory po. Sige po, manalangin po ako. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa salita mo na nagpapatibay sa amin, na kung saan pwede kaming mag-know. Kaya namin hilian ang mga magagandang bagay na ino-offer sa amin ng mundo. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magtagumpay sa laban ng buhay, Lord. Na manatili kami tapat, Panginoon. Manatili kami sa iyong presensya, Lord. Nawa panghawakan namin, Panginoon, palagi ang katuruan mo, ang salita mo, ang pangalan mo, O God. Sa tunay nga po, nagpapatatag sa bawat isa. Thank you, Father God, sa gabing ito. Lord, pinabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus na Amen. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every strong